Ang pinakamahusay na manliligaw. Si Prinsesa Myrina ay sikat o mas kilala sa buong bansa. Uy, Elliot! Narinig mo ba ang pinakabagong mensahe mula sa mayabang na Prinsesa Myrina na iyon? Ay nako, hindi nga natin siya kilala. Paano natin masasabi na siya ay mayabang? Hintayin mo hanggang marinig mo ang mensaheng pinadala niya. Makinig! Mensahe galing sa kaharian ng Respero. Ang maharlikang pamilya ng Respero ay nagagalak na ipahayag na naghahanap kami ng pag-aasosasyon sa kasal para sa kilalang si Prinsipe Myrina. Naanyayahan ng lahat ng mga prinsipe na nais magbigay pansin sa pagkakasunduang ito para sa isang 3 gabi na sayawan ng maharlikang hardin sa Respero, kung saan makikilala ka ng prinsesa at magpapasya para sa karagdagang pagsasalang ala. Karangalan naming tanggapin kayo, ang maharlikang pamilya Respero. Wow! Tingnan nyo kung gaano siya kayabang. Hindi ka dapat pumunta, Elliot. Bakit hindi? Ano nga ba ang mali sa mensahe? Sa tingin ko, talagang makatwirang nakilalanin ng taong maaaring pakasalan. Doon lamang makakapagpasya kung sinong magaling na manliligaw para sa kanila. Ano? Pupunta ka nga sa pila para salubungin siya? Ikaw, ang makapangyarihang prinsipe ng imperyo ng Paranova? Bakit? Wala bang tiwalang pinakamakapangyarihang prinsipe ng Paranova ay magiging pinakamahusay na manliligaw para sa isang matalino, malakas na prinsesa? Hindi ganun. Kailan ang sayawan? 12 ng Setyembre. 3 buwan na lang. Aalis na ako bukas. Titingnan natin kung anong itsura ng prinsesa na ito. Kaya, kinaumagahan, si Prinsipe Elliot ay nagpanggap bilang isang ordinaryong tao at pumunta sa kaharian ng Respero. Ano kaya sa tingin mo ang itsura na Jack? Jack, dapat kang bigyan ng inumin. Ang lakas ng loob mong uminom sa aking lawa ng walang bayad. Akala ko ang kalikasan ay pag-aari ng lahat. Pinamumunuan ko ang tubig dito. Kaya ibigay mo sa akin ang gusto ko o mamamatay ka sa uhaw. Ano ang iyong kailangan? Yung kabayo. Ipapainom ko sa iyo ang tubig at siguradong makakarating ka sa Respero. Ngunit bilang kapalit, dapat mong ibigay sa akin ang iyong kabayo. Ang kabayong ito ay si Jack. Siya ay aking kaibigan. Ang magkaibigan na hindi binebenta ang isa't isa. E di kailangan mong bayaran ang iyong sariling buhay. Sarili kong buhay pwede, ngunit hindi pwedeng walang laban. Ano? Kinabukasan, Mukhang napakasarap ng mga prutas na ito. Gusto mo ba, Jack? Galing mong sumalo, Jack. Ang lakas ng loob mong kumuha ng aking prutas na walang bayad. Akala ko ang kalikasan ay pag-aari ng lahat. Hindi dito. Ako ang nag-aari sa mga puno dito. Kaya ibigay mo sa akin ang gusto ko o mamamatay ka sa gutom. Ano ang iyong kailangan? Yung kabayo. Papakainin kita at sisiguraduhin makarating ka sa Respero. Ngunit bilang kapalit, dapat mong ibigay sa akin ang iyong kabayo. Ang kabayong ito ay si Jack. Siya ay aking kaibigan. Hindi ako makikipaghiwalay sa kanya. E di kailangan mong bayaran ang iyong sariling buhay. Sarili kong buhay pwede, ngunit hindi pwedeng walang laban. Ano? si Elliot ay nagpatuloy sa ika-6 na araw ng paglalakbay. Wow! Hoy! Ginulat mo ako. Hindi kailangan ng laban. Alam mo, gagawin ko ang lahat para protektahan si Jack. At kaya naman ikaw lang ang karapat-dapat na pakasalan ni Prinsesa Myrina kung mapapanalo mo ang kanyang puso. Bago iyon, magdedesisyon ako kung gusto kong manalo sa puso niya. At iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang karapat-dapat. Narito, kunin mo ang mga ito. Kung itatanim mo ang tungkod na ito sa lupa, gaano mang karaming tupa ang iyong pinapakain, sila ay palaging nasa paligid ng mga taon at hindi maliligaw kahit na wala ka. Kunin mo itong plauta. Kapag tinugtog mo ito, ang mga tupa ay sasayaw sa paligid. At kunin ang kahon ng mga kabibing ito. Sa tuwing bubuksan mo ito, lilitaw ang mga tagapaglingkod at tutuparin ang bawat utos na iyong ibibigay. Maging mabuti ang lahat, Prinsipe Elliot. Narating ni Prinsipe Elliot ang palasyo ng Respero at kumuha ng trabaho bilang pastol sa palasyo. Isang araw, sa unang pagkakataon, nakita niya si Prinsipe Myrina. Kamahalan, bukas ng umaga kapag pumirma tayo ng kasunduan, gagawa tayo ng kasaysayan para sa ating mga kaharian.
At hindi mo pa rin binibigay sa amin ang kopya ng kasunduan na yon? Ang ating mga kaharian ay nagkaroon ng ugnayan ng tiwala sa isa't isa, prinsesa. At sa tingin ko, ang iyong ama at ang kanyang mga ministro ay higit na may kakayahan. Hindi mo kailangan makialam. Alam mo, meron akong kopya ng kasunduan. Ano? Paano? Imposible! Wala ito sa iyong lalagyan. Dahil narito. Ang lakas ng loob mo! Ito'y pagnanakaw! Ama, tingnan mo ang ikatlong pangungusap ng punto 105. Sinasabi nito na ang kanilang kaharian ng soprano ay may kapangyarihang baguhin ang anumang kondisyon ng kasunduan ito sa anumang punto ng oras. Makatarungan ba ito, punong ministro? Ano? Oh? Kaya hindi nyo ito napag-usapan ng aking ama? At inaasahan mong magtitiwala kami sa'yo? Kung ang kasunduan ito ay mapapawalang bisa, ito ay sa iyo, Prinsesa Merina. At walang manliligaw at magpapakasal sa isang mayabang na prinsesang tulad mo. Ang lakas ng loob mo, punong ministro. Hindi pwedeng insultuhin mo ang aming prinsesa ng ganito. Oh, tumahimik ka, karaniwang tao. Ako ay isang marangal na karaniwang tao, hindi isang magnanakaw na kadarakip lang. Aking mahal, iniligtas mo kami. Bilang prinsesa, responsibilidad ko ang kahariang ito, ama. Ginagawa ko lang trabaho ko. Salamat. Sige, gusto kong manalo sa puso niya. Itatanim ni Elliot ang mahiwagang gamit sa lupa at pagkatapos ay pumunta sa kagubatan upang salubungin si Jack at sumakay sa kanya. Isang araw, natagpuan niya ang isang tambak ng pinakamagandang bulaklak na nakita niya. Napakagandang mga bulaklak, malamang nahulog mula sa punong ito. Paano kung magagandang bulaklak para sa kamahalan? Nang gabing iyon, sa pag-asang mapansin ni Prinsipe Merina, tinugtog ni Prinsipe Elliot ang kanyang mahiwagang plauta na nagpapasayaw ng tupa sa paligid niya. Oh! Prinsesa! Tingnan mo ang mga bulaklak! Ito ay maganda. Hoy! Ikaw! Gusto ng prinsesa ang mga bulaklak na iyon. Hayaan mo akong makuha ang bulaklak na iyan. Paumanhin, kung gusto ng prinsesa ang mga bulaklak, dapat siya mismo ang humingi ng mga ito. At iyon ay masyadong magalang. Ang lakas ng loob mo! Ikaw! Maaari ko bang makuha ang pinakamagagandang bulaklak na nakita ko? Pakiusap? Siyempre, maliban na lang kung kinuha mo ito para sa iba. Kamahalan, para sa inyo mga bulaklak na ito. Pero ngayon, nagbago ng isip ko. Bukas, ikukuha kita ng cactus. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. At bakit mo gagawin yon, Ginoo? Dahil tulad ng pagkakakita ko sa iyo, mapagmalasakit at matamis tulad ng mga bulaklak, kamahalan. Gayon din, nakita kita kahapon na matapang at nagtatanggol tulad ng isang magdirigma tulad kung paano dapat maging prinsipe o prinsesa. Muli, salamat. Napapasaya ni Prinsipe Elliot ang prinsesa sa pamamagitan ng pagsasayaw ng mga tupa at sa pagdadala ng kanyang mga bulaklak o kaktay o mababangong mga halamang gamot mula sa kagubatan. At hindi nagtagal ay nagkaroon sila ng pagkakaibigan. Kita tayo bukas. Prinsesa, bakit ka nakipagkaibigan sa isang lalaking pastol? Kahit na siya ay medyo gwapo, siya ay isa lamang. Isang napakatalino, matalas at mabuting tao. Jack, 12 ng Setyembre ngayon. Ang lahat ng prinsipe ay nandito para sa sayawan at hindi pa rin siya nagpapakita ng interes para pakasalan ako. Anong gagawin ko? Itong pangatlong regalo? Kami ay nasa iyong utos, kamahalan. Gusto kong magbihis na tulad ng pinakagwapo, pinakamarangal at ang pinaka-eleganteng prinsipe. Kung nais mo, kamahalan. Kinabukasan, lahat ng mga prinsipe mula sa maraming lupain ay nagtipon sa Raspero upang salubungin ang prinsesa. Aking babae, hindi pa ako nakakakita ng taong ganito kaganda. Pansamantala lang ang kagandahan. Puso at isip ang binibilang. Nakakainsulto ka ng papuri. Walang babae ang dapat na gawin yon. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Dapat tanggapin yun ng bawat lalaki. Maligayang pagdating. Sino yan? Kamahalan, ikinagagalak kong makilala ka. Malugod na ikinagagalak. Pasok ka.
Natapos ang 3 gabi ng sayawan at sa buong gabing iyon ay kinausap ni Prinsesa Merina ang lahat ng prinsipe ngunit hindi kay Prinsipe Elliot. Ang prinsipe ay nagalit, nabalisa at nasaktan. Ang prinsesa ay ipapahayag ang kanyang desisyon na pumili ng isang prinsipe sa susunod na araw. Ito ba, Jack? Nawala ko na ba siya? Dapat ko bang ibunyag ang katotohanan na ako ang pastol na gustong-gusto niyang kausap araw-araw? Bakit hindi siya tumingin sa akin sa loob ng 3 gabi sa sayawan? May napili na ba siyang iba? So, tama ako. Hindi ka pastol. Isa kang prinsipe. Hindi, isa akong pastol. Nagtatampo pa sa hindi pagpansin, kamahalan? Binabalikan lang kita sa pagsisinungaling mo sa akin nitong mga araw. Hindi ko sinasadyang magsinungaling. Ako lamang. Teka, paano mo nalaman? Hahaha. Isang kakaibang bagong tao sa karian na mayroong kabayo sa kagubatan at isang mahiwagang plauta mula sa kagubatan ng mga salamangkero. Nagkaroon ako ng kutob at ito ay nakumpirma. Nang makita kitang nakadamit bilang isang prinsipe, hindi mo ito may kukubli sa iyong mga mata, alam mo? Bakit wala kang sinabi? Bakit wala kang sinasabi? Kailan mo balak sabihin sa akin ang totoo? Hindi ko alam kung mananalo ba ako sa puso mo. Oo, ikaw na. Nahulog na ang loob ko sa'yo, kamahalan. Ikaw na ang pinakamagaling na maliligaw para sa akin. At nahulog ang loob ko sa iyo. Imbis na pag-ibig, nahulog ako sa respeto sa iyo mula noong unang araw na makita kita. Wala na akong ibang nais makasama sa buong buhay ko kundi ikaw. Mag-isip ka muli, lahat sila tinatawag akong mayabang. Dahil pakiramdam nila nanganganib sila sa iyong lakas at sila ay masyadong bulag upang makita ang iyong kahabagan. Mahal kita, higit pa roon, nirerespeto kita. Kaya, si Prinsipe Elliot at Prinsesa Merina ay ikinasal at sila ay namuhay ng maligayang magpakailanman. Bilang mag-asawa, bilang magkaibigan, bilang magkapareha.